Magandang umaga nga po sa inyong lahat. Mahirap bang gumising pag kayong medyo makulimlim at saka umuulan? O ako lang yon? Anyway, mga 2 buwan na tumayo ako before you at nagsalita nga ako at yung aking topic is about church as a family. Nabanggit naman sa akin ni Pastor Paul na gusto niya raw umpisahan ngayong taon na to yung pag-aaral natin tungkol sa iglesia. Okay? As how we are, kung paano natin dapat gawin ang ating mga roles as members ng body of Christ. So I decided, sabi ko, let me go to the book of Acts sa mga gawa. Para sabi ko, maumpisahan natin, makita natin yung modelong iglesia nung panahon nila ng mga apostol. Okay? Kaya sa ngayon, yung ating topic would be the church is a caring community. And salamat ko kay Kuya Glenn na tinranslate niya ngayon sa Tagalog. Ang sabi niya, mapangalaga ang iglesia o mapagkalinga ang iglesia. Okay? So, nais ko po kayong anyanyahan tumayo at basahin natin yung salita ng Diyos sa Gawa, chapter 4, verses 32 hanggang 35. Kung andoon na po kayo, basahin natin. Nagkakaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuturing ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatutuo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay dinadala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman yon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Praise God sa kanyang salita. Makakaupo na po kayo. Kung titingnan nyo yung passage na to, siguro magugustuhan to ng ating Pangulong Obama. But I will tell you na hindi po ito ang template of yung socialistic model ng mga ibang gobyerno ngayon na kinukuha yung ari-arian ng mga tao at pinamumudmud doon sa mga nangangailangan. Okay? Ang pagkakaiba ho is that yung mga apostol, yung mga mananampalataya dito, okay, voluntarily, okay, they gave, binigay nila yung kanilang mga ari-arian, pinagbibili nila, at binibigay naman nila sa mga apostol. Yung mga apostol naman, nagbibigay doon sa mga nangangailangan. Hindi kagaya ng sa mga socialistic na mga countries where kinukuha nila yung mga ari-arian ng mga tao, binibigyan nila. Whether you're in agreement or not, kukunin nila yun, pamimigay nila. Hindi po yan ang modelo ng iglesia na dapat nating makita. Isa po sa mga paborito kong secular na sayings or declarations, yung pong binigay ng dating Pangulong John F. Kennedy. Sinabi niya sa Ingles, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ngayon, kung itatranslate niyo yun dito sa atin, ask not what your church can do for you, but what you can do for your church. Yan ho yan, Kaya lang, sa ating society ngayon, na para bang walang mangyayari kung wala kang ibibigay or there's something. Yung para bang pag humingi ka ng isang pabor, ang sasabihin sa'yo, alagay ba, gano'n na lang.
What's in it for me? Diba? Parang ganon. Nawawala po yung ating sense of volunteerism, yung ating compassion, at saka yung care, yung pagkalinga sa mga tao na nangangailangan. And dahil doon, para bang hindi gagalaw ang isang bagay unless meron kang, tawag nga sa atin, may padulas. Gaya nga, parang ganon. Okay? Hindi po yun ang dapat nating isipin as a member of the body of Christ. Dapat po binibigay natin yung sarili natin, Sabi nga ng kasulatan is, give yourselves, okay? As an act of sacrifice, to God. Yun, buong buhay natin dapat binibigay natin. So, tingnan po natin yung sinasabi nga dito sa banal na kasulatan, sa verse 32. Yung una po sinabi doon. Nagkakaisa ng damdamin at isipan ang lahat ng mananampalataya. Nagkakaisa sila. Lahat. Okay? Nakalig doon, all believers. Okay? Lahat ng mga mananampalataya ay nagkakaisa. In heart and in mind, or in soul. Okay? On what to do. Meron silang spirit of unity among them. So lahat sila, okay, gawin natin to. Lahat sila sang-ayon kung ano man yung gagawin. Okay? There was a unity in them. And napakaganda sanang tingnan kung ganun din tayo dito sa ating iglesia. Bibigyan natin ng, napunta nga sa, sabi ko, ano bang maganda kong illustration dito? And being malapit nga sa puso ko, dahil ako nga yung namumuno ng building project, sinabi ko, let me talk about that. Because nung inumpisahan natin yung ating proyekto, dito sa pagpapatayo ng gusali sana at pag-i-improve ng ating, mga buildings, okay? I can tell you na hindi po 100% ang sumang-ayon doon sa mga gagawin natin. Okay? Maraming nagtatanong, ano ba ang gagawin natin? Paano natin gagawin? Bakit natin gagawin? Okay? So maraming mga nagtatanong in all of those things. Now, hindi po imposible na makakuha tayo ng 100% na approval. But it's improbable. Kasi marami sa atin may mga kanya-kanyang ideas. Ngayon, so sabihin siguro sa akin, ba't natin ginawa? Ba't natin inumpisahan yun? Hindi naman pala sang-ayon lahat ng mga tao. Ang sasabihin ko sa inyo ganito, Okay. Meron tayo dito, sabihin natin, a membership of like 400 people. Okay? Sabihin natin, 300 doon, sumang-ayon. Yung 100, hindi in agreement. Okay? Ano dapat ang response natin as believers? Okay? Dapat we should defer. I don't know kung ano yung Tagalog doon. We should defer to the decision ng majority and go ahead with, kung ano man yung ginawa nun. Kasi hindi natin pwede sabihin na mas magaling yata yung idea ko. Mali yung majority. Kahit na ako'y nasa minority, di ba? The model na binibigay sa atin dito ng early church is that we should be in agreement with the majority. We should go with it. Okay? Kasi pag sinabi mo na, mas magaling ka kaysa doon sa 300, kayong 100, that is being arrogant, di ba? Lumalabas na parang, napakagaling mo na dapat ikaw ang masunod. May mga ganong miyembro. Okay? May mga ganong miyembro. But I think, that's what happened there. And ano nga ba ang ginawa ng mga tao? You could be in solidarity nung sa project natin by what? Unang-una, by giving, of course, I asked you, was that mga 4 years ago? Meron tayong stewardship campaign. I asked you, sabi ko, kailangan ko lang talaga ng 100 families para ma-meet natin yung budget. Alam niyo kung magkano hinihingi ko per family, okay? Is $1,000 a month. For the next 2 years, makukuha natin yung $1.2 million, which is for, doing the building. Yun ang hiningi ko. It's a very simple math. Ngayon, sasabihin siguro, Brother Daniel, siguro sa iyo, kayang-kaya mo yun dahil marami kang pera. Ganun, no? Hindi sa ganun. We had to make sacrifices. We tried to do it. Nagbigay kami ng 250 every week. And, as most of you did. Okay? But not all actually did. Naiintindihan ko yun. But some of you did, and I'm very appreciative of that.
Ngayon nga, meron tayong second phase na pagagandahin natin yung CE building at saka maglalagay tayo ng addition of the choir room. So lalakihan yun, tapos maglalagay, kasi hindi pa ito tapos maglalagay tayo dito ng parang walkway on both sides para nga hindi nababasa yung side natin at saka kung umuulan, gano'n, at saka mapapaganda natin. Malalakihan ng konti yung ating foyer because magkakaroon ng extension doon. Now, nasaan yun? Bakit hindi nangyayari? Which actually leads for people. Meron tayong isang miyembro, may kasabi tayo dito na, nung one time, he vocalized yung kanyang question. Sabi niya, ano nga ba talaga ang purpose ng Panginoon? Ano ba ang message ng Panginoon sa atin? Bakit hindi tayo mabigyan ng permit, for the building? Ano nga ba? Na sa akin is very clear. For one thing, have patience. Ang pangalawa is, everything takes time. You cannot do anything about it. Ngayon, the funny thing is, nagbigay siya ng isang comparison dahil sabi niya, meron nga raw isang church, mas malaki kaysa sa atin, na yun daw mga mayor at saka councilman, ando doon pa sa church, on some occasions, nakikipag-ano sa kanila. So, they're buddy-buddies with the politicians. Ngayon, ang ano ko naman doon is this, bakit? Bakit nga ba may mga politicians doon? Let me give you the demographics ng ating church. Meron tayo dito, siguro mga 400 members. Kuya Glee, is that, about right? O sabihin natin 500. Sorry, marami na palang nanganak. Okay. Mga 500. More than half of those 500, hindi nakatira dito sa La Puente. Kakasama na si Pastor Paul. Hindi siya pwedeng bumoto dito sa La Puente. Okay? Karamihan din doon, sa mga remaining 50% na yon, okay, wala pang 18 anyos, hindi pwedeng bumoto. And the rest of them, talaga hindi lang pwedeng bumoto. I don't know what the reason is, but hindi lang talaga pwedeng bumoto. Ngayon, tatanungin ko kayo, ano ba magiging interest ng isang politiko para pumunta dito, para makipag-ano sa atin, bari-bari tayo, para makuha ko yung 10 boto dito sa inyo? Now, I'm not broad-brushing lahat ng mga politicians, okay? Because ganun talaga yung mindset nila. Okay? But let me tell you this. Before that, naalala ko nga nung binanggit yun ng ating kapatiran, na isang kapatid. We tried that. Ako, si Architect Amor, andi dito, si Kuya Rolly Andiano. We went to City Hall. We met with a fast-rising superstar ng City of La Puente. He's a councilman. Top councilman at the time. Ang pangalan niya, Louis Lujan. Natatandaan niyo? We met with him. To seek his, to enlist his support. Para lang, maano yung mga permit natin and everything. Well, napakaganda ng aming usapan. Sabi, yeah, I will help you guys, bigay nyo lang sa amin yung project plan and everything, and I'll make sure I'll follow up with it. Okay? Sa madaling salita, walang nangyari. Bakit? Walang boto at saka walang pera. Okay, now, lately, I will tell you, I don't know kung nagbabasa kayo ng news. Yung councilman na yun became the mayor of La Puente. Before this, bagong mayor ngayon, si Dan Argudo, na sinabi ni Pastor Paul. Okay? Bago itong mayor na to, yun ang mayor. And kung nagbabasa rin kayo ng news, nalaman nyo sana na he was indicted for corrupt practices. And he was actually booted out, and I think he's probably convicted now. Now, I tell you this because that's how politicians work. Nga, kung sasabihin natin, dapat anuhin natin, dapat, we should get those politicians, the mayor, the councilman, and all of those things here. It's well and good. But, quite frankly, wala silang interest. Simply, sasabihin ko sa inyo, they don't care. Yun ang topic natin ngayon. Do they care? They don't care. Why?
Wala naman tayong mahihita dyan sa cornerstone na yan eh. Puro mga Pilipino yan eh. Wala namang mga boto yan eh. Parang ganon. Pero kung meron kang church, nakagaya nga nung church na binigyan na halimbawa, sabihin natin 2,000 members. So at least siguro mga 500 members doon, bumuboto eh. Makuha mo lang yung boto na yun. Maganda na yun, di ba? Dito wala eh. Wala tayong makukuha. So ganon na nangyayari doon. Now, ang inaano ko lang sa inyo is dapat tayong magkaisa. Kahit na nga, you are not in agreement with me kung paano natin gagawin yung mga yun. Dapat magkaisa tayo sa puso at damdamin. Na, ginagawa natin to not for me, hindi ko po ito proyekto. Ito'y proyekto natin. Proyekto natin to para sa Diyos. Hindi para sa kung sino mang na andi dito. It is for God. Kaya ang sasabihin ko lang sa inyo, it is very important na nagkakaisa tayo sa damdamin at sa puso natin sa ating mga ginagawa. Kasi pag hindi, yung ating vision of whatever it is na gagawin natin, hindi lalakad. Hindi lalakad. So, yan po ang reality. Gusto ko lang sabihin sa inyo yan because, I thought na kailangan malaman natin. Ngayon, nagtatanong kayo, ano nga ba talaga ang plano ng Panginoon? May nag-approach din sa akin last Sunday. Sabi sa akin, baka naman yung mabilin lang tayo ng yung mga vacant na mga warehouses dito na wala namang nag-uukupa kasi marami lang nga dahil sa recession, maraming mga vacant na That's a very good idea. Now, do you really think na hindi rin namin in-explore yun? We did. Nung magsara noon yung best, what is that thing over there? Best department store? Maganda yung yung lugar. Now, ang problema rin doon ganito. What's in it for the city? Wala naman kayong binibigay na tax eh. Wala naman tayong sales tax eh. Di ba? Kung department store yan, may mga bumibili, may sales tax, may pera sila. They'd rather give it to someone. Pero ngayon, baka meron na. Kasi, they'd rather have it filled kesa yung walang nag-uukupa. Parang ganun, So, it might be done. Okay? But then again, are you ready? Alam niyo naman na yung ating pinaka-goal noon is this. Ipapagawa natin to, pagagandahin natin itong bahay dalanginan, okay, without borrowing money. Kaya nga meron tayong stewardship campaign. Di ba? Yun ang ating usapan. Ngayon, if you have to go to those, big buildings na, dapat natin okupahin, okay, maaaring mangutang tayo. Maaaring kumuha tayo ng loan against the property para makuha natin yung building na yun. Ngayon, magkakaisa tayo dapat doon. Hindi natin pwedeng gawin yun without us, as a congregation, agreeing to that. So, yun dapat na ating gagawin. Ang isa pa doon, sabi nga, kailangan kasi natin ng malaking place. Parang gano'n. Sabi ko nga, alam mo, one of the messages ng Panginoon sa atin is this. Bago ko kayo bigyan ng malaking place, punuin niyo muna yung mga pews ninyo sa church. Bakit niyo kailangan ng malaking place? Kasi meron kaming kantata. Ilang beses nga nangyayari yun, in a year? Mga 2, 3 siguro. Okay? Magrenta na lang kayo dyan ng malaki-laking place. It will be, more, logical for you to do that. Okay? So, yun ang sinasabi tingin ko sa atin ng Panginoon. Let us be more vigilant. Let us have a heart na talagang gusto natin magsilbi, in evangelizing people. Kagaya ng mga ginawa dito ng mga mananampalataya sa early church. Okay? Tingnan natin yun. So, nakita natin yun. If you cannot care about yung needs ng ating mga tao dito, kagaya ng ginawa dito ng mga apostol, okay, ng mga mananampalataya doon, okay? Hindi nila itinuturing na sarili nila ang kanilang mga ari-arian. Now, hindi ko naman sinasabi sa inyo na gagayahin natin to, na ipagbibili natin yung mga ari-arian natin. Okay? Because, and then, pag pinagbili nyo yun, hindi kayo naman ngayon ang may pangangailangan. Sila naman magbibigay. So, medyo mahirap yata yun. Pero, we can do that by giving. Marami naman tayo maibibigay sa bawat isa. Okay? Ang isang halimbawa doon is giving sa ating benevolent fund. 'Di ba? Kada unang linggo ng buwan, meron tayong benevolent offering. Ano po nga yung pinagbibigyan natin doon? Yung mga namamatayan,
tinutulungan natin. Yung mga nawawalan ng trabaho, tinutulungan natin. Yung mga, kung ano pa man, okay, na may mga pangangailangan sa atin, tinutulungan natin yun through the benevolent fund. So kung ngayon nagbibigay doon, kasama kayo doon sa mga nagbibigay, tumutulong sa ating mga members na nangangailangan. So, continue on giving on that one. As a matter of fact, ang alam ko doon is, kung nagbibigay man kayo ngayon ng $5, doblehin nyo na ng $10. Kasi yun, hindi naman nasasayang yun eh. Natutulungan natin yung bawat mga kapatiran natin na nangangailangan. Okay? So, gawin natin yun. And of course, sa verse 33, sinabi doon na, taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpatutuo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon. One of the great things about our God is that, He does not necessarily prepare us first, for service. Okay? Ang ginagawa niya, itatapon niya na kayo, ilalagay niya na kayo sa isang lugar. Sasabihin niyo, Lord, hindi pa ako handa. I still have to get prepared in all of those things. See, the thing is, the good thing, the beautiful thing about God is that ilalagay niya kayo sa isang lugar. And then later on, while He has, you in that place, okay, sa kanya bibigyan ng biyaya, pagpapala, para magawa mo kung saan ka man niya nilagay. So, dapat natin isipin yun. Okay? It's not the reverse. Para bang, hindi pa ako pwedeng mag-mission kasi hindi pa ako handa. Just go. Just go. Bibigyan ka niya. In his own time, yung sabi nga dito, with great power. Okay? The apostles continue to testify, okay, to witness, with much grace upon them all. Maraming biyaya sila natanggap. Okay? Dahil nga nakuha nila to, ang banal na Espiritu was with them. Before this, nakita natin yung how, the Holy Spirit came upon them doon sa Day of Pentecost. Diba? It's sa gawa. I think it's in the first chapter. So, nakita nila yon. And with this, paano ba natin, how do we show our care? We care about the souls, yung mga kaluluwa ng ibang tao. Okay? So, if we are a caring community, kung tayo mapagkalinga as a church, okay, we have to care about the souls, yung mga kaluluwa ng mga tao na maaring dito na pumupunta sa church or maaring nasa labas. So, I would submit sa inyo na kailangan gawin natin yun. Now, maaring kulang tayo sa resources, but we have to do it. Kailangan gawin natin yun. Kaya makikita nyo siguro, pag nakita nyo yung budget natin, every year halos tumataas yung binibigay natin para sa ating mga misyon. Okay? Why? Kasi alam natin that, they are doing a good work para sa kingdom of God, to reach out sa mga hindi pa nakakakilala. So, we do that, by helping them. Dito naman sa atin locally, ano ba ginagawa natin every year? Yung ating arm, evangelistic arm. Meron tayong Vacation Bible School. Napakaganda kasi inimbitahan natin yung mga kabataan sa kapaligiran para pumunta dito at marami ang tumatanggap. Marami ang nakakakilala sa Panginoon. So maganda yun. It's part of caring for the community. Isa pa, yung ating harvest night. Siguro sa mind ng ibang tao, entertainment lang yun eh. Dahil may mga laro and all of those things. But, get them here. They will hear the Word of God. Okay? That alone is sufficient, is enough. Para tayo gumasta, para sila makapunta dito, na instead na nag-trick or treating sila, madinig nila ang salita ng Diyos. Kasi meron tayo dito, yung mga kabataan natin, nagpe-perform, may mensahe. So, maganda yun. Ginagawa natin yun because we care about our community. We care about the souls ng ating community. Okay? And of course, merong bunga. Okay? Ang ating sacrificial love at care sa ating mga neighbors dito. Ang sabi nga doon sa verse 34 hanggang 35, ang sabi doon, walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay dinadala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman yun ayon sa pangangailangan ng bawat isa. So, yun ang bunga, okay, ng kanilang mga pagbibigay, ng kanilang care. Walang kinakapos.
Di ba? Walang pangangailangan doon sa iba. I mean, at first, syempre, may pangangailangan, kaya nga binigyan mo. Pero after all of those things, okay, wala nang kinakapos sa kanila. Now, yung isang ano dito is, pinagbili ng mga ibang mga members yung kanilang mga bahay o kaya ari-arian at binigay nila doon sa church. Okay? Now, can we still do that? Pwede pa ba natin gawin yun? Maaari natin gawin yun. You know, bakit hindi? But, wala naman tayo dito masyadong may mga pangangailangan yata na kailangan ipagbili mo na yung bahay. Di ba? Para lang matustusan yung kanilang mga gastos o yung mga pangangailangan. Sabi nga ni Pastor Paul, which is very true, nung magkaroon ng recession, lahat tayo, it's like, recession, may mga trabaho and all of these things. But, kumakain pa rin naman tayo 3 beses minsan nga, 6 na beses pa eh. Kakaproblema na nga tayo sa cholesterol eh. So, anyway, yun ang sinasabi doon sa atin. So, ang inaano ko lang doon is that we have to do that. We have to help yung needy natin. And it won't be a bad idea kung gagawin din natin yung ginagawa ng mga Mormons, okay? Huwag na kayong sumakay ng bisikleta. Pwede kayong mag door to door, di ba? Sa mga kapitbahay dito, and share the gospel. Ay, sa problema lang sa mga Pilipino kasi, alam lang nilang door-to-door, yung balikbayan box. But anyway, pwede natin gawin yun. Di ba? And I think we did that, We did that one time, maraming, may mga aso minsan, sana huwag kayong makagat, parang gano'n. May mga, mga dangers pagka ginawa niyo yun. But, we have to do it as a body of believers, okay? Ngayon, ang isang dapat niyo lang malaman din doon, sa lesson na yun, na ibinigay nila to sa mga apostol. Yung napagbilhan ng mga bahay. Okay? At yung mga apostol naman ngayon, ang namigay. Okay. Ano ba talaga ang nangyayari minsan sa ating mga kapatiran? Magbibigayan. Pagkatapos noon, questioning yung mga leaders. Saan nyo naman ginasta yan? O binigay mo na naman kay ganito? Ganun. O, bakit ito binigay nyo ng ganito? Hindi naman nila kailangan yun. Pag binigay nyo yun, hayaan nyo na yung mga leaders. Kasi, meron namang mga wisdom yun eh. Di ba? Sabihin natin na nag-decide yung council, yung mga leaders natin na, kailangan bigyan natin ng isang pastor natin sa Pilipinas, ng isang suporta na ganito. Andito na kayo. Ba't yun naman binigyan pa yan? Ayaman-yaman na noon. May mga pera na yun eh. Parang ganon. Leave it, to the leaders of the church. Kasi, kagaya nitong sinabi dito. Ano bang ginawa ng mga miyembro? Okay? Nagbigay sila sa paanan ng mga apostol, okay? Pagkatapos noon, yung mga apostol na namigay kung sino ang may mga pangangailangan. Di ba? Hindi naman kailangan, doon kayo lagi. Bigyan natin ganito yun. Now, I would submit though, minsan nagbibigay tayo specifically para sa isang need. Okay? Sabihin natin, nagbigay ka sa misyon. Okay? Yun, dapat yun para sa mga misyonaryo. Right? Hindi naman natin pwedeng gamitin yung para sa misyonaryo na yun para ipagawa natin yung bintana natin dito. Okay? Hindi naman tama yun, di ba? Ngayon, pag nakita niyo yun, of course, magka-question kayo. That's a good, check and balance. Parang ganon, okay? So anyway, ang isang bagay nga pala na dapat niyong malaman din is that, minsan, yung ating care, pagkalinga sa ating mga church members, meron tayong lack of being involved. Okay? One of the main things I think na dapat natin malaman is that kung iisipin lang natin na this is ours. Meron tayong parang ownership pride, na this is mine, I'll do whatever it is that I can, for this church. Okay? That he is my brother, he is my sister, and I will help him. Kung ano man yung pangangailangan niya. Wala tayong problema. Okay? Everyone will give, everyone would help, everyone would care. Okay? Sa bawat isa sa atin. Okay? And ang halimbawa nga doon is that si Kristo mismo. Anong sabi doon sa Efeso 5:25? Ang sabi doon, minahal ni Kristo ang iglesia at inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Ganon niya kamahal ang iglesia.
walang taong namumuhi sa kanyang katawan. Kaya kung kayo to, no? Walang namumuhi sa kanyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng ginawa ni Kristo sa iglesia. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. So, if you treat yung church as your body, anong gagawin nyo? Aalagaan nyo, di ba? You will feed it, okay? Aalagaan nyo, you will care for it. That's how we should view the church, okay? That is your body. We are part of this body, just like Christ loved the church, okay? Now, maganda yung ni Rick Warren sa kanyang librong Purpose-Driven Church. Ang sabi niya doon, marami raw mga Kristiyano ang gumagamit sa iglesia, ngunit hindi nila ito mahal. Ginagamit lang natin yung iglesia, marami raw mga Kristiyanong ganun. Ginagamit lang nila yung iglesia, pero hindi nila minamahal ang iglesia. Let us not be that kind of a believer or a church member. Okay? Let us love this church. Ano nga ba ang mga practical applications nitong mga nakita natin ng principles dito sa passage na to? Okay? Ano ba ditong areas sa church na kailangan natin ng pag-aalaga or care? Unang-una yung ating prayer ministry. Do you care about the prayer ministry? Do you care about praying? I mean, praying for what? People who are sick? People who have problems with relationships? People na nangangailangan ng trabaho? Kailangan natin pag-pray? People na may mga alinlangan, walang peace? We pray for them? Marami pang iba. Right? Do you care about praying? Show it. Okay? Pakita natin yun. Pangalawa, maganda to. Do you care about children? Ano nga ba ang lagay ng ating nursery ngayon? Marami mga nagbitiw na overloaded na, hindi na sila, para bang masyado ng malaki yung kanilang responsibility. Bakit? Wala kasi masyado nagvo-volunteer, Wala masyadong nagki-care about, yung mga bata natin na walang nag-aalaga doon sa nursery. And I think we should take a look at that. Okay? So, caring for them, kaya nga child care, okay? Teaching the children about God at their young age. Maganda yun, It's another area ng ating church na dapat nating puntahan. For example, another one is transportation. Okay? Now, ano ba yung transportation? Providing ride, for example, sa mga elderly natin. Yung mga hindi na makapag-drive o kaya yung mga disabled. Okay? Hindi kasama dito si Pong siguro dahil si Pong nagbibisikleta pa yan punta dito sa church. O kaya yung mga talaga hindi makapag-drive. Okay? So, those are the people na kailangan nila ng tulong natin. We should care about them. We should care about them. Okay? The other one is of course yung housekeeping, yung cleaning. Do you care about the how the church looks, how it is kept? We should. Kasi it's kind of embarrassing sometimes na we come to church, alam natin na pag nandito tayo we meet the Lord, especially on Sundays. Really, let me give you an example. If you look at this, ano to? Talaga, kitang-kita nyo dito, Napansin ko nga yan, Kitang-kita nyo yun, Huwag na nating antayin na yung ating mga naglilinis dito, gagawin pa yun. I think, maaaring, sabihin natin na, kailan namin gagawin yun? We could do that on a Saturday, we could do that before the service, okay? But we have to do it, Nakakaya naman sa Panginoon, nakikita ng Panginoon yun. Ganun ba talaga ang ginagawa nyo sa bahay nyo pag may mga bisita kayo? Kung may darating na bisita, ano ba usually ang gagawin nyo? Andiyan na yung Swiffer, andiyan na yung vacuum cleaner, andiyan na yung mga pupunasan lahat. Bakit? Mapapahiya kayo doon sa bisita nyo. Nahihiya ba kayo sa Panginoon? Isipin nyo yun. Meron tayong ministry doon sa kitchen. Ilan ba sa inyo nagbo-volunteer man lang para maghugas? O kaya maglinis, Minsan nga, kumakain na lang doon. Iiwanan lang yung mga plato, platito, baso doon sa table. Okay? Bakit? We don't care sometimes. Para bang, hindi, meron naman talaga naka-assign dyan You don't have to be told
hindi naman tayo dapat pagsabihan eh. Bakit? Atin to eh. Di ba? If this is ours, we will take possession. We will be concerned about it. We will be concerned about it. Okay? Now, yun ang dito sa church natin. How about in the community? How active are we in the community? How do we show our care sa community? Dito sa atin, for example, na-mention kanina, meron tayong Vacation Bible School, meron tayong Harvest. Ngayon, yung youth natin, meron silang tinatawag na Compassion Ministry, where they do feeding and clothing ng mga homeless, sa downtown. They have kind of, in a hiatus doon. Hindi masyadong nagpupunta doon dahil because of some problems before with shooting and whatever doon sa Skid Row. But they did that. And maganda yun. It's a good testimony para sa ating church. Nakikita tayong gano'n, na nagbibigay tayo ng care sa mga tao sa ating neighborhood. Siguro kaya yung mga politicians natin dito, they don't care about us kasi hindi nila tayo nakikita na may mga ginagawa rin tayo para sa ating community. Now, there's one over there at Delhaven. I think, they're pretty active. Meron silang collection box doon ng mga old clothing, sapatos, and all of those things, and binibigyan nila yun sa mga needy. Okay? For example, meron tayong chances and opportunities to feed the hungry and the homeless ng ating, city. On Thanksgiving usually. We could do that. Before we have yung proyekto ng mga seniors na, kumukuha tayo ng mga pagkain sa food bank, pinamimigay natin sa mga nangangailangan. Which is good. Let us be visible sa ating community and show that we care about our community. Because that's how the love of Christ makikita ng mga tao dito sa ating neighborhood. If we don't do that, then hindi naman siguro nakikare yung church na yun eh. They don't really care about us. They're just there. That's what it is. Now, another one is, of course, sinishare natin yung mga facilities natin dito. That's how we care about the communities. For example, yung basketball court. Sinasabi nga lagi ni Pastor Paul, let them play. Kasi, andito tayo eh. Pabayaan mo silang maglaro dyan and all of those things. Kasi, they're part of our community. And also yung parking. Minsan maraming activities dito sa mga sa eskwelahan, pinapapark natin sila dito. So, it's part of our, showing them that, we're a part of this community. You can park here. Parang gano'n. Another one is yung mga classrooms natin, minsan may ginagawa ating tutoring, something like that. So, ginagamit natin yon. So, marami tayong pinagagamitan. So, as I end dito sa mensahe, sabihin siguro, ito naman si kapatid na daan, napaka-insensitive. Maraming mga nangyayari, mga tragedies and disaster around the world. Ang exhortation niya is about dito sa church. Okay? But let me tell you this, okay? Marami nga talaga. Nung nakaraang taon, Haiti. Di ba? Sinuportahan natin yon. Meron pa nga tayong offering noon eh. Especially for that. Tapos, New Zealand. Nabalitaan niyo yun, di ba? Nagkaroon din ng quake doon. And then, lately, of course, with the earthquake din sa Japan, and at saka yung, Tagalog, tsunami. Di ba? Yung nangyayari doon. So, meron tayong care doon. Pray for those people. Now, and I know that you are led by God. Give. Okay? Maraming mga organizations ang tumutulong doon. American Red Cross, World Vision, even FEBC, because they're reaching, those people, especially with the radios. With FEBC. And many other Christian organizations that are involved. Let's give to them, okay? But, it would seem parang hypocritical para sa atin na, tinutulungan natin yung mga yun sa labas ng ating simbahan while meron tayong mga pangangailangan dito sa loob ng ating Jerusalem. Sabi nga ni Pastor Paul, let's take care of our own Jerusalem. Okay? Then take care of them. Okay? Hindi natin ni-neglect yun. We will do that. We will help them. But take care of your own people first. The same way as this model church here. Okay? The early church did. So, walang kinakapos doon sa kanila. Let us first put our house in order. Tayo dapat. Okay? So, as I close, let us do justice. Una-una doon sa ating mensahe natin sa ating telepono. At the end, sasabihin doon ni si Pastor Paul yata yun eh. At Cornerstone, we care.
Okay? Hindi at Cornerstone, who cares? Diba? We care at Cornerstone. Do we really care? Show it. We have to show it. And kung napansin nyo sa English, actually, ginawa ko nga yung acronym ng ating church is CICC, right? So ginawa ko, kung napansin nyo yun, maybe you did not. Ang pangalan no is Church is a Caring Community. CICC. Yun dapat tayo, di ba? So I hope na, dito sa exhortation na to, dito sa modelong church na pinakita sa atin sa Aklat ng Gawa, magagawa din natin yun as members of the body of Christ, empowered by the Holy Spirit in our lives. So, as we move forward, nais ko pong hilingin sa bawat isa sa inyo, magkaisa tayo. Okay? Sa damdamin, sa ating mga puso't isipan. Okay? Kung ano man po yung dapat natin gawin, okay? Magkaisa tayo. It's healthy na magkaroon tayong dialogue na may agreement, disagreement about things. Okay? But we should not be divided. Walang strength in division. Okay? There's always strength in unity. And that's how we should be as a body of believers. Thank you. God bless.